Ito naman mga kababayan, pag-usapan naman natin. Naku po, ito. Ito ang matindi, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Pumalag po itong si Oscar Albayalde, di ba kahapon, na pag-usapan natin na sino kaya yung sinasabi na bumaliktad at nagturo, mga kababayan, na imbis na siya po ay huhulihin din kagaya ni Digong, ay baka bumaliktad at nagsabi nilang naging witness. Sabi natin kahapon, baka si Albayalde kasi may usap-usapan na si Albayalde dati ay mag-witness na kaya lang na opera ay na pakiusapan na wag nang mag-witness dahil malapit na nga raw bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, etong si Albayalde pumalag. Paghuli ni Tory kay Digong, inalmahan niya po. Mga kababayan, ito daw po ay kabastusan. Diyos mio Marimar. Oh. Ito po, pakinggan natin yung pahayag ni Oscar Albayalde. Yes, we are preparing for this, of course. Kailangan talaga nating piniprepare ito. Ma'am Pero Ems, kung thank you so talagang much sabi sa ko nga, pag-share ng kung blessing. talagang susubo tayo ng gobyerno, then wala po tayong magagawa. Kasi after serving this country for almost 38 years, kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Pero sabi ko nga, masama pong pangitain sa ating mga tao ito. Kung ang mga no less than our head of states or yung mga nagserbisyo sa atin for so many years, kaya nating i-surrender pala. Saan pa pupunta yung mga ordinaryong tao sa atin? No? Ay, wala pa dyan yung At sinasabi nga nito mga kababayan, bastos daw yung pagkakadakip ni... Teka lang, nandito pa yun eh. Baka may magalit na naman sa akin dyan. Yun nga, sabi niyang ganon, dahil talagang ito daw si Tore, nasa may kopya ko? Wala Ay, wala yung kopya ko. Basta ako na lang magkukwento. Sinasabi niya mga kababayan na yung pagkakahuli daw po sa ginawa ni Tore na pinilit daw niya hihatakin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan daw ay pagpananamantala. Yan daw ay pamumuwersa. Mga kababayan, bastos daw, hindi man lang ginalang ang dating presidente. Mga kababayan, kasi napanood ba ni Oscar Albayalde yung buong mga pangyayari? Kasi tingin ko hindi niya napanood. At what do you expect dito sa isang tao na kasama po nung kasama ng hinuli, 'di ba? Kasi nga kasama siya na iniimbestigahan ng ICC. O yung ano nila, yung primary suspect na si Digong Duterte ay dinampot na. So, hindi na ako magtataka kung ito ay against sa ginawa ni Tore. Pero ang paliwanag naman dyan, mga kababayan, ni Jean Pajardo ay ito. Na-post natin na hihilahin ko yan, address to former President Yung alin po, sir? ni Sartori. Yung sinabi na It's not addressed to the former president po. It's not addressed to the former president po because sabi ko nga po kanina, sir, ang daming tao po doon sa paligid po na kailangan po na I think ang sinabi po niya, if I correctly remember it, sir, is nakiusap po tayo for the longest time, how many hours po ang lumagpas po para lang po hindi po umabot tayo doon sa dulo na magkakaroon po ng sakitan kasi yun po yung ayaw nating mangyari. At yun naman po ang nangyari, walang nasaktan po doon. However, we have to give ultimatum kasi gumagabi na po, nandyan na po yung eroplano. At Okay. Maliwanag dito mga kababayan, ito yung yung sinasabi ni Albayalde, nahugot ko na. Paliwanag ni Jean Pajardo, hindi naman daw si Duterte yung sinabi na hahatakin. Ang hahatakin ay yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Kasi kung natatandaan nyo, itong sila Medjal Dea, mga kababayan, ang ginagawa nila ay hinaharangan nila. Itong si Digong Duterte, itong si Hanilet,
at si Kitty, 'di ba? At itong si isa yung meron pang isang abogado na talagang humaharang. Ang sinasabi nila, may right to counsel daw sila, 'di ba? Pinagpipilitan nila na wag isama itong si Digong Duterte kasi matanda na. Biruin nyo ha, matanda na daw. Hindi na daw makakilos, hindi na raw makatayo ng matagal. Pero pag sa ibang lugar, nangangampanya, okay lang. Pag nangangampanya, lakas pa magmura, nakakatayo ng matagal. 'Di ba? Pero wag na nating anuhin 'yon. Dito, nakita natin na itong si General Torre, he did his job. Mga kababayan, may maximum tolerance, hindi niya pinairal yung pagiging abusadong pulis. Kasi mga kababayan, he didn't even touch Rodrigo Roa Duterte. Sino po ang kanyang pinagalaw? According kay General Torre, mga kababayan, ang humawak lang nun, yung personal aid ni Digong Duterte, yung isang sundalo na nakaitim. Kasi nga sabi ni General Torre, ayaw kong hawakan yan eh. Walang humahawak kay Presidente Duterte. Pero kung walang magulo doon, at ako lang ang nandun, walang pipigil, dadaling ko si Pangulong Duterte. Sabi niyang ganun, doon sa eroplano, ako na lang ang hawak. Pero napakaraming tao, hindi ko hinawakan. Si Pangulong Duterte, ayaw namin, kaya ni-request ko yung kanyang personal aid na sundalo na siya na lang ang umahawak kasi trusted yon ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, kapag ginagawa ng isang tao yung tama, binabaliktad. 'Di ba? Tapos sabi niyang ganon, hindi ko na nga malaman dito sa gobyernong ito eh. Na yung nagsilbi ng 38 years, ipamimigay lang nila sa ibang bansa. Albayalde, did you ask yourself kung bakit ito nangyari? At did you ask yourself, bakit humiwalay tayo sa ICC? Sige nga, alam nyo, minsan kasi yung mga mainstream media natin, takot din silang magtanong eh. 'Di ba? Dapat tanungin natin ng maayos. Unang-una, Sir, ikaw ba naawa doon sa mga biktima ng extrajudicial killing? Of course, hindi. Parang wala kayong remorse dahil kinakampihan nyo pa si Duterte. 'Di ba? Sabihin ng iba, matanda na yun eh. Sabi ng asawa, matanda na yan, maawa naman kayo. Ang sasagot ko lang dyan, doon ba sa batas natin kapag sinabing matanda na, kailangan nang i-acquit? Pag matanda na, kailangan nang i-dismiss yung kaso? Pag matanda na, kailangan pagbigyan? It's so unfair, mga ka-GPnatics, na yung sinasabi po nung nabasa ko kanina sa isang article, yung mga tao na kagaya na Digong Duterte, ang daming pinatay. 30,000 katao. Ilan lang yung legitimate doon? 'Di ba? Sabihin natin kalahati yung legitimate, kalahati yung hindi. Namatay. Hindi nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi nabigyan ng due process. Pinatay, hindi na nila nakita ang kanilang mahal sa buhay. Pinatay, hindi na nila naranasan na sila ay mabuhay, magpakasaya sa mundo. Maranasan ang mundo na to, maguluman o hindi, masaklap man o hindi, hindi nila naranasan. Pero si Digong Duterte, mga kababayan, pwede ba ako magmura? Paisa lang ha, paisa lang. My God, Tangina, I hate truck. mga kababayan, ilang babae na ang tinikman yan. 'Di ba? Ilang pera na ang dumaan sa kanya. Ilang tao na ang pinagpapatay niya according sa kanya. Pero yung mga tao, mga bata na namatay na damay, inisip niyo ba yon, Oscar Albayalde? At meron bang nakalagay sa batas na kapag matanda na ang akusado ay dapat nang pakawalan? Dapat nang i-dismiss? Di ba sabi nila, no one, nobody is above the law. So it should be applied to everybody. Hindi pwedeng selective lang tayo sa pagpapatupad ng batas. O, tingnan nyo. Sabi nung iba,
Pilipino naman tayo ah. Matindi na lang natin dito litisin. Tingnan nyo. Nung nakaupo sila, bukod sa immunity ng presidente, di ba? Hindi nyo pwede silang kasuhan dahil may immunity. Look at Kibuloy. Nung kinasuhan sila dito, anong ginawa? In-archive yung mga kaso ni Kibuloy. Kasi may impluwensya sila. 'Di ba? Kaya nga gusto nilang paglaruan yung batas para gusto nila na makaligtas sila, kaya sila umalis sa Rome Statute. Nakalimutan lang nila yung Interpol eh. Pero that's a leeway in order for them to get away, to be accountable of those killings. 'Di ba? 'Yun ang ginagawa nila, mga kababayan. Tapos itong si General Torre sisisihin na sabihin daw abusado. Sige nga, have you watched the full video? Kasi ang abusado, mga kababayan, hindi pinagbibigyan yung karapatan ng tao. Ilang oras na. Ilang oras na pinag-antay doon, sabi nga ni General Torre, pinagbigyan ko na kayo. Ako naman ang pagbigyan ninyo. Diba? Sabi niya ganon, huwag niyo akong pilitin na kaladkarin ko siya, na kunin ko siya in a hard way. 'Di ba? Pero yun ano lang yun, buka lang yun ng bibig yung nakaladkarin. Pero yung in a hard way, mga kababayan, dahil nga, itong mga taong to, si Major Dea, humaharang, 'di ba nag-obstruct pa nga, kaya pinusasan nitong si General Torres, si Mijaldea. Pero tinanggal din agad. Oh. Kasi, ang gusto nilang mangyari, parang sila pa rin yung nakaupo. Hindi nila nare-respeto yung mga naka-uniform. Ganyan ba kayo, Albayalde? Tingin ko pag maliit na tao, dampot ka agad. Walang mangyayari. Kapag kayo, ang gumawa ng tungkulin ninyo, dampot kaagad yung tao, hindi yun makakaganon, hindi yun makakaporma. Pero pag malaking tao, kagaya ni Duterte, aba, ibibigay nyo lahat ang gusto. Pero, nakita namin kay General Torre ang isang tao na talagang decisive. 'Di ba? Ginawa niya yung trabaho niya, ginawa niya yung tungkulin niya, at sabi niya pa nga, doon sa last na video niya, hindi ako matatakot. At kung ikukumpara ang nakaraang administrasyon at ang administrasyon na to, ito ang pipiliin ko. Kasi dito, binibigay yung due process at lahat ng operation is legitimate. Unlike doon sa nakaraang administrasyon. May nagtanong. Dito, may nagtanong din doon. Ang tanong, Sir, bakit kung gano'n naman pala si Torre, kung ayaw niya yung pamamahala ni Duterte, bakit niya hindi hinuli? Siyempre, dati may immunity po sila. Hindi nila pwedeng hulihin yon. Commander-in-chief. 'Di ba? Kung huhulihin mo yon, dadaan at dadaan pa rin sa kanya. Ano yun? Uutusan niyo yung sarili niya, hulihin siya, hindi niya gagawin yon. At saka may immunity ang presidente, hindi talaga hulihin. Pero, base dun sa narinig ko na statement ni General Torre, kahit sino ang nakaupo, mga kababayan, dahil sila ay nanumpa, ayaw niya man o hindi, gagawin niya yung ipinag-uutos. Pero, sinabi niya rin, na tong administrasyon na to, hindi ako magsisisi. Kasi, I feel na yung ginagawa ko dito, ito ay sumusunod sa due process, ito ay legitimate, ito ay legal. So, hindi ako magsisisi. Kung wala na sa pwesto ang Pangulo, at iba nang nakapwesto, okay lang. Sabi niya kanina, sa interview, hindi ko pagsisisihan, haharapin ko sila. Yan ang lalaki. 'Di ba? Tama naman eh. Nanumpa sila.
Kaya yung mga sundalo na yan, hindi dapat interest at huwag nyo dapat tinitingnan, mga kababayan, kung kayo ay nataasan ng sahod. 'Di ba? Hindi nyo nakita mga pulis. Ako na may nanonood dito na pulis, huwag kayong pikon ha. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Isa lang ang nakita ko kung bakit itinaas ang sahod ninyo. Bakit? Hindi para kayo ay tulungan. Hindi para kayo ay huwag ko na sabihin yon, bad. Ganito, kayo ay tinaasan ng sahod ni Digong para you feel na that you are worthy. That you are worthy. 'Di ba? Para mapil nyo na kayo ay Tagalogin nyo na lang. Sabi ko sa inyo, na kayo ay talagang at ano sa Tagalog yun, mga kababayan, worthy? Basta yon. Para mapil nyo na kayo ay talagang mahalaga. 'Di ba? Sa isang presidente. Pero ang totoo, mali yun. They just using you. Ginamit lang nila kayo eh. Pinataas yung sahod nyo, at kapag nakuha na yung simpatya nyo, ang bait ng presidente na to, iniisip tayo na pataasin yung sahod natin para hindi na tayo gumawa ng krimen. Pero ang totoo, that is just a smoke screen. A smoke screen para kapag halimbawa inutusan kayo to kill itong mga nakatsinelas na to, patay, bang, 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 ganun lang ang gagawin ninyo. Kasi sabi ni Digong, no worry. No worry I will take full responsibility of everything. Sabi niya, di ba? Pero, mga kababayan, pag nakukulong na ang pulis, ang sinasabi niya, guilt is personal. So, ibig sabihin, hindi nyo nakita yung tunay na motibo kung bakit itinaas yung sahod ninyo. Kaya yung sinabi ni Sir Harold, nakalimutan ko yung yung apelyido niya. Sabi niya, hindi ako tumitingin kung sino ang taong nagpataas ng sahod. Doon ako sa best interest ng marami, ng Pilipino. Hindi sa isang tao lang. Pero, sabi niyang ganon, kapag ang presidente, kung sino yung nakaupo, dapat nating igalang. Kasi yan ang ibinoto ng taong bayan. Yan ang nanalo. Yan ang iprinoklama ng ating saligang batas. So, dapat nakalagay din sa Biblia, magpasakop tayo kung sino yung namumuno sa atin. Which is correct, mga kababayan. Dapat ang loyalty ng pulis ay nandoon sa chief executive. Ang loyalty ng pulis nandoon sa best interest ng marami. 'Di ba? Yun lang yun. Kaya sa ngayon, wala akong ibang nakikitang pulis na matapang. Si General Torre lang. And I hope, mga kababayan, someday, General Torre will be the next Chief of Police. Diba? Tama, Mario Buaya, hindi lang naman si Duterte ang head of state na kinasuhan, diba? Sabi nila, Itera mo, shoutout sa'yo, Itera mo, ha? Tama po, Ma'am Rayan. Tama po kayo. Nagtanim ng utang na loob itong si Duterte. Yan ang itinanim niya sa utak ng mga pulis, mga sundalo, na ako ang nagpataas ng sahod ninyo. Yan ay utang na loob nyo sa akin. 'Di ba? Yan yun. Hindi nila nagets. Paano? Nabulag sila. Mabuti na nga lang ako, mga kababayan eh. Dati rin ako maka-Duterte dahil kay Amy Marcos. Nagbago ang lahat dahil anak ng tinapa na narinig ko sa kanya. Siya ay magaling magplanta ng ebidensya.
building an intrigues. 'Di ba? Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino, sabi ko sa kanya sa sarili ko, okay, sige. Dahil siya pa ang nakaupo at dahil yan ang nakalagay sa Biblia, hindi, mananahimik lang muna ako. Susundin ko lang muna siya at susundin ko ang batas. Pero pag dumating ang panahon, lumabas ang baho nito, hindi ako magre-regret na bibirahin ko to. Diba? Mila de Legua, mga syabog pala si Kitty at Baste. Dapat tinukhang ni Duterte. Ang sabi po ni Ian Gasa, mukhang si Duterte walang alam, pero yung mga kapatid meron. Diba? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, they got paid more for their loyalty. Di ko alam kung anong nakain ba ng